Ayun, no? Buti na lang. Kasi may sinabi siya na wag ko daw pakita. Okay. Sige, sige. Oops. Sabi ko nga, di ko na, ito na actually take two to eh. Kasi napakita ko yung picture. May picture yung lalaki tsaka yung babae. Okay, yan po ang boyfriend ko. Maya ko na send, tapusin ko muna ang ginagawa ko. Okay, may tanong siya. Wait lang. DJ Ron. Well, bago pala noon, sabi niya crush niya ako dati. Dati, ha? Thank you. Okay, DJ Ron, LDR po kami ngayon. Nakilala ko siya sa Manila noong October 2017 sa boarding house na tinutuluyan ko. First meet ko po sa kanya, wala siyang work at lagi lasing. Andito na naman tayo eh. Okay, laging lasing. Nagkataon po na nag-usap kami, ask ko po siya, bakit laging lasing siya? Sabi niya po, lahat sa akin, heartbroken siya. Okay, 1 year na, but before nagka-girlfriend siya, hiwalay po siya sa asawa niya. Ala, may asawa na pala, nagka-girlfriend pa. Okay. Sige, at ako po, hiwalay din po ako. Parang laging lalo nako-complicate. Okay. Pinayuhan ko din po siya na bakit di ka mag-move on at mag-start ulit. Uy, pwede na siyang gumawa ng YouTube channel. Magtrabaho ka para makalimutan mo na doon. Nag-start ang aming at naging mabuti naman hanggang nanligaw siya sa akin. Sinagot ko siya December 2018. Aba, matagal din. Kasi October 2017, isang taon mahigit. Wow. At naging kami at nagkabalikan nga siya sa work. Security po siya at ako naman caregiver habang nag-aantay ng visa ko puntang Dubai. Nag-work muna ako. At nag-support po akong financial sa kanya when he started sa pag-apply ng work. Tapos po nung June 2018, December. Tama ba? December 2018? Tapos bakit bumalik ka ng June? June 2018, umalis po ako papuntang Dubai. Baka 2017 yung isa. So nagkakilala sila ng October. Okay, tapos baka sinagot niya ng December. Mali lang yung date niya. Kasi pagdating dito ng June, so, umalis siya papuntang Dubai. Okay. Every month, nagpapadala ako at napakilala na niya po ako sa family niya at naging friend ko po mga kapatid niya sa Facebook noong December 2018. Umuwi siya sa province nila mula po June, ang padala ko ng pera sa kanya, plan kasi namin na mag-ipo ng makabahay. Di siya ron. Nung umuwi siya sa kanila, lagi naman kaming voice call. From first day, noong December, noong Christmas, na bihira na siyang makipag-usap sa akin. December. Okay? Bihira makipag-usap sa iyo. Alam mo, nalito ako sa iyo. December 2017 yata. Tama ba? Kasi 2018 to eh. 2019 na po ngayon. Naiintindihan nyo? Okay, sige, move tayo. First day nung December, nung Christmas, nabihira na siya makapag-usap sa akin. Tumawag ako sa kapatid niya, kinausap ko nanay niya, kung anong handa nila, wala daw. Sabi ko, bakit? May pera naman sila. Nalaman ko, DJ Ron, sa kapatid niya na laging lasing at sugal daw hanggang January. Gusto ko na niyang bumalik ng Manila. Gusto na niyang bumalik ng Manila. Sabi ko, bumalik ka. Wala na daw siyang pamasahe. Wait lang ah. Wala na daw siyang pamasahe. Sabi ko, saan ang pera natin? Okay. Nagsorry lang po siya sa akin. Babawi lang daw siya. Parang binatukan ako ng malakas na nanghina ako, DJ Ron. Yung 5 months na pinadala ko sa kanya, naubos na 15K kada buwan. Wow. Wow naman. Kinalabutan naman ako sa iyo. Ang pera mo naman. 15,000. Tama ba? Ilang buwan? 75,000. Nag-calculator pa ako. Ang hina ko talaga sa math.
DJ Ron, di ko siya matiis. Talaga, kasi mahal ko siya. Ay, try to forgive him until bumalik siya ng Manila. Padalhan ko siya allowance at pamasahin niya noong na-start na siya ng work. DJ Ron, pasulpot-sulpot lang siya sa pag-chat sa akin. Nangako siya na magbabago siya. Ano bang gagawin ko, DJ Ron? Okay, sana po mabigyan niyo po ako ng advice. Sobrang mahal ko po siya. Pero, tuwing mag-chat kami, scene niya lang minsan message ko. Di siya tumatawag sa akin. Nasasaktan ako. Ginawa niya. PM niyo sana ako if mabasa niyo mapanood. Salamat po. Wait lang ha. Garalgal na ako. Pasensya na ha. Kasi kanina pa ako umaga nagtatrabaho. Kahapon pa, 2 araw na. So, kapag ganun po ang voice ko, pagod po ako niyan. Pero nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko, kaya okay lang. Wait. Okay, sige. Alam mo, $75,000. Kung ako may 75,000, meron na akong magandang computer para magamit ko sa trabaho ko, para mas mapaganda ko ang ginagawa ko sa channel ko, at para mas makapagbigay ako ng trabaho sa ibang tao. Kasi yung pera dapat palaguin. Kaso, hindi ako yun. Hindi ako meron. Wala akong 75,000 eh. Kaso, hindi siya kagaya ko. Okay. Ay, nako. Sayang, no? Okay, sige na nga. Alam mo, may mali. Na-fall ka sa lalaking hindi naman sa'yo talaga buo. Yung lalaki, ginawa ka lang rebound. Dahil that time, dalawa ang burden niya. Dalawa ang kanyang dinadala. Yung dati niyang asawa, syempre na-hurt siya doon. Kaya nagkaroon siya ng girlfriend. Okay? Yung girlfriend na yon, sigurado ako, rebound niya yon. Para makalimot siya doon sa asawa niya. Then yung pangalawang, yung girlfriend niya, na nauna sa'yo, ginamit lang din niya. Siguro hindi nag-work. Kaya na-depressed na naman siya. Broken-hearted na naman siya. Uminom. Dumating ka. Binigyan mo siya ng oras. Dinamayan mo siya. Tapos nakita niya, wow. Wow. Dinadamayan niya ako. Sa isip lang niya yun, ha? Sige. Pasok ka lang. Dadramahan kita. Kasi nakikita ka niya na, concern ka sa kanya. Pero ang ganitong klaseng lalaki, alam mo, ladies, tignan nyo ang kwento ng lalaki, ha? Kung ang isang lalaki ay hindi nga niya mapatunayan at hindi siya makapag-stay, sa asawa na nga niya mismo eh. Ha? Ba? Sabi mo dito, ha? Sino ba yun? Oh, hiwalay po siya sa asawa niya. Oh, anong dahilan? Alam mo, kayo mga babae, hindi niyo man hihiwalay ng lalaki kung matino ang lalaki. Oh, di ba? Tama? Ha? Ang mga babae, mga matyaga yan. Ha? Dumarating lang sa punto talaga kapag napupuno na kayo. Kaya kayo naiisipan na hiwalayan ng lalaki. So, ito, well, meron naman mga babaeng loko-loko. Okay, hindi ko naman nilalahat ha. Yung mga lalaki, baka magalit na naman sa akin. Puro na lang yung mga babae, yung mga bida sa'yo. Puro naman kami mga lalaki, yung mga mali. May babae din loko-loko. Okay? Loko nga ako eh. Okay? So, ngayon, going. Sige, given, sabihin natin, okay siya. Yung babae nagloko, yung dati niyang asawa. Eto na naman. Nag-move on na daw siya. Okay? Nagka-girlfriend ulit siya. Okay? So, ibig sabihin, ba't nawala na naman siya? Ba't nawala na naman, oh? Tignan mo, broken-hearted na naman siya. Dalawa ng babae. Ibig sabihin,
walang problema yung babae. Nasa kanya yung problema. Alam mo kung bakit hindi nagtatakal yung babae? Kasi sa tingin ko, dahil nga lasanggero siya, sugalero pa. Mabisyo. Eh, sino bang babae magtatsaga dyan? Oh, tapos sinalo mo. Di ba? Tapos, nakita nung lalaki na, oy, may sumasalo sa akin. Wala akong pera. Uy, may plano to mag-abroad. Well, ayos to. Magagamit ko to. Ayun. Wala siyang pera eh. Oh, ginamit ka. Kasi nakita niya na ikaw naman ay nahulog na sa kanya. Nakita ko yung mukha ng lalaki, may tsura eh. Ayaw ko lang pakita dito. Alam mo yung mga kagaya ng mga kagayan, mga medyo binigyan ng kagandahang lalaki. May mga taong kanya na lalaki na ginagamit ang kagandahang lalaki nila para manloko. Bakit naman kasi ganun ng mga lalaki niyan? No? Porque feeling nila ay nagagupuhan sa kanya yung babae, papatulan agad tapos hindi naman talaga pala niya mahal. Gusto lang niya talaga makuha. Kasi napansin niya yung babae, gustong-gusto siya. Kasi gwapo siya. Kaya may problema din kayo mga babae. Okay? Naabuso kayo kasi nakikita ng lalaki kayo ay patay na patay sa kanila. Okay? Nakikita nila na, wow, easy catch. Okay? Kaya wag ganon. So ngayon, ito pa. Mahal mo na siya. Ba't ang bilis? Dahil po, ikaw ay, sabi mo dito, meron ka ring past. Okay? Naghahanap ka rin ng kapunuan mo sa buhay mo. And feeling mo, yun na yung lalaking magpupuno sa'yo. Di ba? Ang kaso, nakakita ka ng lalaking loko-loko. Kaya lagi kong sinasabi, ladies, huwag yung hanapin ang kapunuan nyo sa lalaki. At huwag yung hinahanap kasi kapag hinahanap nyo, kadalasan mali ang nakikita. Kapag ikaw ang gumawa ng paraan para makahanap ng tao na sa tingin mo babagay sa'yo at na-fall ka na kasi sa tingin mo yun ang talagang lalaki or tao sa'yo. Sumasakit ang batok sa inyo. Sorry Nagkakamali po tayo. Kaya lagi kong sinasabi na wag nating pangunahan kung ano ba talaga ang gusto ni God sa atin. Kasi si God ang nakakita ng the best para sa atin. Pero kapag tayo ang, ay, okay na to, ang gwapo, ang laki-laki ng masa. Pwede. Di ba? Wag. Kasi pag nakita ng lalaki na ganun nga, pag nakita ng lalaki talang patay na patay ka, naku, patay ka. Patay ka. Ha? Magkakamitin ka lang yan. Okay? Ay, nako. Ano bang dapat mong gawin? O, sayang yung 75,000. Ibigay mo na lang yan. Anong dapat gawin? Ay, iwanan mo na yan. Ginagamit ka lang yan. Oo. Tapos, tinulungan mo pa siya maghanap ng trabaho. Tapos, ano naman gagawin niya? Gagamitin ka naman niya. Tapos, hindi ka nga masyadong pinapansin, no? Sobrang mahal ko po siya. Pero tuwing mag-chat scene lang kami. Nakaw! Alam mong lalaking totoo sa yung mahal ka, hindi ka isisinsin lang. Okay? Tapos bibigyan ka ng oras, ng pagmamahal, ng atensyon. At talagang hindi siya malabo. Dapat clear ang lalaking totoong nagmamahal sa'yo. Okay? Yun. Basic yan, ladies. Okay? Hugs. Basic. Panoorin mo yung video ko about senyales ng ginagawa kang girlfriend at senyales ng talagang totoong mahal ka ng lalaki. At signs na hindi ka mahal ng lalaki. Alam mo, lahat ng mga basic questions nandun po sa mga videos na ginawa ko. Okay? Mas marami kang matutunan. Okay? So ngayon, pasalamatan kita sa pag-open ng kwento mo. At sana may natutunan ka dito. Huwag ka nang magdamdam. Hindi mo deserve ang kagaya niyan. Pambihira. Okay? May darating sa yung the best. Okay? Magdasal ka. Okay? Unahin mo si God sa buhay mo. At bahala na siya sa love life mo. I'm sure, bibigyan ka ng the best para sa iyo. Okay? So, yun. Pagdasal mo yan. At huwag kang mawala ng pag-asa.
si God ang unahin sa buhay. Okay? Sige.